Malacanang, naka-red alert. Eto, pag-usapan natin ha. Kasi alam nyo, si Saldico, matagal na nahimik. Pero ngayon, nagsalita ng muli. Ayan, pakinggan po natin. Nagbabala si Senate President Vicente Tito Soto na posibleng makasira sa imahe ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado ang sabay o sunod-sunod na impeachment complaints laban kina Pangulong Bongbong Marcos at pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Ayon kay Soto, bagamat umaasa siyang hindi na umabot sa ganitong punto ang sitwasyon, handa pa rin ang Senado sakaling umakyat ang mga reklamo at kailangan nitong gumanap bilang impeachment court. Dagdag pa ni Soto, sa sandaling matanggap ng Senado ang articles of impeachment, inaasahan ang agarang proseso. I-refer ito sa Committee on Rules, tatalakayin ang mga patakaran, ibabalik sa plenaryo at magtatakda ng schedule para sa presentasyon ng prosecution at tugon ng depensa na maaari ng humantong diretso sa paglilitis. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alam nyo, si Saldico, matagal na nahimik. Pero ngayon, nagsalita ng muli. Ayan, pakinggan po natin. Number two, in the case of Congressman Saldico, yes, he is willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-zoom, and we have done that, alam niyo ho yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan. Kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan. At syempre, bigyan din ang pagkakataon ng Presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito. Saldico is willing to testify on our behalf. Yo, patay. Ay, papatayin nyo talaga si Bongbong Marcos ha. Papatayin nyo talaga. Kagagaling lang sa sakit. Kalalabas lang ng ospital. Tapos ganito ang magiging balita. Si Saldico magte-testify. Pag natuloy itong impeachment, malaking bagay yan. Mati talaga si Bongbong. Kaya nga, alam nyo, dapat matagal na itong ginawa eh. Nagkaloko-loko na lang. Dahil pumasok tong si Tito Soto, tapos ipinalit yung kanyang kumari na si Lacson, ayun, nawala na. Pero ang tinuturo talaga dyan yung tambaluslos at saka yung presidente. Ngayon, magte-testify sa impeachment. Pero teka muna, meron tayong narinig from a reliable person. Bubwit sa bubwit natin. Naku, meron na naman. Sige, mamaya konti pag-usapan natin yan. Doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigayan ng pera, paging yung pag-aayos ng budget, hindi ang program allocation. Kung kay Saldico, was he voluntarily offered being the state witness o kayo po ay nag-convince sa kanya mag-state? Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo't malaman niya na binlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ayun! Teka muna, mukhang nakakausap ni Defensor o nung abogado si Saldico dahil hindi mahanap-hanap yung napakalinis nating mga sekretary na Rimulya Brothers na walang anak na adik. Oy, bakit may ganon? Pambihira. Itong mga Rimulya Brothers, wala yan, malilinis yan, walang kinalaman sa gambling yan, sa pogo at sa droga. Pero hindi nila mahanap-hanap si Saldico. Pero ito, nung nalaman may impeachment, hinarang yung impeachment, gusto nang mag-testify. Tapos, so ibig sabihin, baka nakakausap nga ni Defensor. Nako, talagang haatakihin si Bongbong Marcos niyan. Ang sabi niya, noon nga sa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Yun, pati si dadatnan si Pinky Lacson yan. Di ba? Gusto nga niya Ito hindi ko maintindihan kay Ping Lacson. Lagi niyang sinasabi na pagka papunta ron ang ebidensya, dapat doon ang iimbestigahan. Ito si Ping Lacson kontra naman ng kontra. Gusto niya mag-testify, hindi naman pinayagan. Hindi naman natin alam kung talagang sino hindi pumayag dyan, si Tito Soto o si Pinky. Pero parehas naman silang kumukontra-kontra sa mga ganyan. Ayaw nila mag-testify. Gusto nila naka-oath. Diba? Nag-take ng oath. Yung iba naman hindi nag-take ng oath. Pinapayagan namang mag-testify.
Pero itong ang matindi niyan. Wala kayong awa kay Bongbong Marcos, kalalabas lang ng ospital. Gaganyanin nyo na, ganyan pa ang balita. Pero alam nyo, may balita tayo ha. Ito daw si Bongbong Marcos. Di umano. Parang isinugod na naman sa ospital. Kakagaling lang doon. Binalik na naman. Di umano. Yan ay sabi nung Butwit. Labas-pasok na daw. Siguro masakit nga. Diba? Pero antay-antay. Kaya nga alam nyo, dapat ito standby tayo. Hindi naman natin sinasabing may mangyari sana kay Bongbong Marcos. Pero BP Sara, huwag kang maglalayo, huwag kang punta ng punta sa dahig. Huwag kang alis ng bansa, lalo't nagkagaganyan na kasi that is very crucial kasi hindi naman natin inaano ayaw natin may mangyari sana, ligtas ang presidente. Pero kung sakali, baka magkagulo, dapat meron nagtitake agad ng oath. Agad-agad. Baka mamaya biglang mag-take ng oath si Torre. Hindi natin alam. O baka mamaya mag-take ng oath si Boying. Malay natin. Pwede yan. According to my jurisdiction, bend the law. The ombudsman can take the oath and be the next president. Hindi natin alam. Everything is possible in this government. Diba? Yung bawal nga, nangyayari. Isipin mo dati, ang corruption, kumakat lang yung mga congressman ng 10%. Ngayon, 100% ghost project eh. Walang proyekto pero may pondo. Ganyan kalupit. Matindi talaga ito. But kidding aside, dapat andito si BP Sara. Critical to. Hindi naman nahamin yung mga yan eh. Ng katotohanan, ng totoong kalalagayan ni Bongbong Marcos. So, lalo't ganito, sunod-sunod yan. Hindi na nila talaga mapipigilan to. Sabog na sabog. Kumbagat sa baho, ito ay talagang sobrang baho na. Parang itinapo mo yung basura ng buong Maynila sa isang kwarto. Mangangamoy at mangangamoy, hindi na kayang itago. So, dapat, sooner or later, victory is at hand. Mike, Yeah, go ahead. can you give us details on your communications with Saldico? Did he call you? Did you call him? What was the purpose of the call? Etc. At the proper time, I will divulge. Pero ang primary sa akin is that he is willing to testify before the committee when asked. Kasi very critical yung kanya eh. As pointed out by Attorney Topacio and all the lawyers here, personal knowledge yung kanya. Nag-deliver siya nung sa 25 billion, nag-deliver siya sa Tamarind nung 800 and 200 million. Hindi, iba pa yun. Iba pa yung kay Yusek Bernardo at yung mga deliveries ng pera. So, at the proper time, Tina, magsasalita ko dyan, I will divulge it. Of course, alam kong critical na malaman sino ba lumapit, sino ba nagsalita, at ano yung kanyang interest to present. But what is important here, I think more importantly, is that Saldico is very critical. Sabi nga ni Harold, isang sindikato to na may nagsalita na at nagtuturo. Importanteng malaman natin ang katotohanan dito. Kung walang alam si Presidente, sinasabi niya hindi siya tumatanggap, tingnan natin, paliwanag niya. Pero Saldico is very clear about it and very direct on the bribery at yung pagbibigay niya ng delivery ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun, matindi. So ang issue dito, tinanong siya, sinong lumapit? Sinong kumukonta kay Saldico? Hindi mo na sinabi nitong si Mike Defensor. Ang para sa kanya, hindi yun ang importante. Ang importante, sindikato ito. Maikukumpara yung nakawan sa Ghost Projects as sindikato. So magkakasama yung mga yan. Sabi nga ni Lebiste, 5 sekretary involved. May 2 nang natanggal. Ang total niyan, 7. 5 mayroon pa nakaupo hanggang ngayon. Ganyan po kalupit yan. Kaya sindikato yan. At kaya, very convincing. Kahit korte tatanggapin ang mga salaysay ni Saldico because he is one of the syndicate. Membro po siya ng sindikato na yan. At siya mismo ang nagdi-deliver. Hindi yung narinig ko kay ganito. Hindi, siya mismo nagdi-deliver kay Tambaloslos at kay Presidente. Kaya nga sinasabi, walang kasalanan si Presidente. Di, harapin nyo. Sagutin ninyo. Si Tambaloslos sinasabi niya, hindi siya kukuha ng pera ng taong bayan kahit ni isang kusing hindi siya kukuha. Di patunayan nyo. Di ba? Wag si Lacson ng sagot ng sagot. Ang problema natin dito, si Presidente at si Tambaloslos tahimik.
Tapos si Lacson ng salita. Hindi naman siya ang tinatanong. Diba? Harapin nila. Clarification lang. Saan siya magte-testify? Blue Ribbon or sa impeachment sa House Committee on Sa Justice? impeachment ko, Hindi nga papatay. Blue ribbon o sa impeachment, hindi yan. Imposible. Imposible po na pagsasalitain yan sa impeachment. Lalo't lalo na si Ping Lacson at si Sena ang hari dyan, si Tito Soto. Pero, may good news ako. Mamaya, pag-usapan natin yan. Dito muna tayo. Ha? hindi na. Once inallow nila to, and we are given a chance to consolidate and to have the witnesses, Saldico will be one of our major witnesses. At ko lang bakit si Saldico is the best witness sa kickbacks issue ng aming complaint. He is a co-conspirator, and under the rules of evidence, a co-conspirator can be presented as a witness. Kaya hindi nila pwede sabihin walang alam si Saldico. Siya ang may alam. And besides, he's the former chair of the Appropriations Committee of the House. Diba? Chair of Appropriation. Oh, ay siya nag-allocate ng pera. Alam niya yan. Ha? Kung bagat ganito yan, Bongbong Marcos, baka hindi napapaliwanag ng abogado mo sa'yo. Papaliwanag ko sa maiksiyan lang. Kung bagat sa droga, sabay-sabay kayong nagdodroga sa isang kwarto. Halimbawa lang yan, wala tayong pinagbibintangan. So habang nagdodroga kayo, sabay-sabay din kayo nag-o-orgy. Halimbawa lang yan. At habang kayo'y nag-o-orgy, kinabukasan, sabay-sabay kayo nagbebenta ng droga. So ibig sabihin sa inyo binabagsak. Example lang. Ibig sabihin party siya niyan. Nakikita niya. Kayo gaganon. Kayo nag-o-orgy. Credible siya. Tama o tama-tama? May tama ka. May tatamaan talaga kayo sama-sama sa kwarto. O, di ba? So reliable si Saldico. Pero tingnan natin kasi parang biglang nawala eh. Puntahan muna natin yung impeachment. Sana ito ay matuloy. Kasi nga, ang dami nagsampa ng impeachment, mayroong pantanim impeachment si Bongbong Marcos. Di ba? Eh para magkaroon ng 1-year bar rule. Tapos yung impeachment na legit, yung sinampa nito sila Defensor et al, kasama sila Chavit, hindi tinanggap. Pero yan, pag nag-push through yan, guaranteed yan. Tapos na po ito. Ito, next topic natin, bigyan natin ng komentaryo. Kasi, ang pinag-initan naman, si Chis Escudero. Chis naman ang pinag-iinitan ngayon. Kakatapos lang, kay Bong Revilla, dito naman sila sa mga senador. Siyempre, yung artista, maingay yan di ba? Kita nyo ngayon, araw-araw balita si Bong Revilla. Artista, ito naman, asawa ng artista, si Chis Escudero. At siyempre, marami kay Chis Escudero. Dahil ang sinasabi ng iba, hindi raw natuloy ang impeachment BP Sara dahil kay Escudero. Na hindi naman talaga totoo. Kasi gusto lang padaanin sa tamang proseso, padaanin sa due process. Yun naman din ang naging desisyon ng Supreme Court. So maraming galit kay Chis Escudero. Siya naman ang pinag-iinitan ngayon. Pag-usapan natin. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Isa yan sa mga inirereklamo ng abogadong si Attorney Marvin Aceron laban kay Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito. Tila tinulugan daw kasi ni Ejercito ang nakabiping ethics complaint laban kay Senator Chis Escudero na may kinalaman sa pagtanggap niya ng donasyon sa kontratistang si Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Centerways Construction. Hinain ang complaint laban kay Escudero noong Oktubre ng 2025. Pero after about 109 days, kahit pag-assign daw ng case number, hindi man lang daw masimulan ng komite. Kung kaya raw ng House Ethics Committee i-handle ng mabilis ang kaso ng kay Representative Kiko Barzaga matapos ang kanyang di umano'y seditious activities, dapat daw ganito rin ang pag-uusad ng reklamo kay Escudero sa Senado. Yan. Gustong i-ethics committee. Ito si Chis Escudero. At bakit daw nagawa kay Kiko ng mabilisan hindi nagawa dito kay Chis Escudero? Ang bilis nga nyo eh. Diba? Si Bong Revilla nga kinulong nyo agad-agad mga animal kayo. Samantalang yung presidente at saka si Tambaluslos tinuturo na sa Blue Ribbon. Ni ayaw nyong imbestigahan, ni ayaw nyong ipatawag, ni ayaw nyong ang pag-usapan eh. Galit din sila kay Chis Escudero kasi sinabi niya the name that cannot be mentioned kung hindi si Tambaluslos. Alam naman natin lahat. This is public knowledge. Luzon, Visayas, Mindanao, alam natin involved si Tambaluslos eh. Diba? Tapos nagmamadali kayo. You are talking about ethics dito? Sino ba yung abogado na yan?
hindi mo ipa-ethics? Si Tito Soto nagka-leche-leche yung investigasyon. Ba't hindi mo ipa-ethics si Lacson? Na kung saan papunta yung investigasyon. Nasabi magsasubmit ng report, partial report, bago magpasko, hindi nagsubmit ng partial report. Ba't hindi yan ang mga ipa-ethics mo? Bakit pinag-iinitan nyo si Cheese? Pinatatanggal si Ejercito bilang Ethics Committee Chair at pinai-inhibit siya sa pag-handle ng ethics complaint laban kay Escudero para ma-preserve daw ang integridad ng Senado. Sagot ni Ejercito, Gago! Para ma-preserve ang integrity ng Senado. Alam nyo kung sinong nakakababoy sa Senado? Yung Blue Ribbon. Tingnan nyo kung paano. Kababuyan. Diyan po, baboy na baboy ang Senado. Hindi yung ginawa ni Cheese. Kasi yung ginawa ni Cheese, yun din ang desisyon ng Supreme Court, naaalala nyo? Hindi ako nagsabi nun. Sumang-ayon ang Supreme Court doon. Huwag nyo sabihin kakampi ng Supreme Court yan. E di nagkaloko-loko tayo kung hinayaan lang ni Cheese matuloy. Tapos sasabihin ng Supreme Court unconstitutional yung impeachment. Eh di ba? Hindi ba tama lang yung ginawa ni Cheese o tamang-tama? walang negligence sa bahagi niya dahil hindi pa buo ang membership ng kanyang komite, kaya hindi pa ito makapag-hold ng meetings o hearings. So, ano yung pinagsasabi niya? Di ba? There is no committee to speak of as of the moment. Sa tingin niya, hindi magpo-prosper ang nasabing ethics complaint laban sa kanya. Sino ba yan? Saan niya ba Hindi, abogado yan, Consoli. Sino-sino mga numusupot na. Anyway, ang sabi ni JB, wala pa naman yung ethics committee. Wala pa naman yun eh. So, hindi pa talaga gagalaw yan. Pero hindi yun ang issue. May ethics committee o hindi, walang ethics committee. Hindi dapat pinag-iinitan si Chief. Yan yung, ang dating kasi ng mga ganito, yung mga double standard. Okay? Kaya nakakaasar eh. Parang, bulag ba kayo? Hindi nyo nakikita na maraming dapat sisihin sa nangyayari ngayon. Sisihin nyo yung mga hindi naman involved sa ghost projects. Pero kung kailangan daw niyang mag-inhibit, gagawin niya ito. Na-assign si Ejercito bilang chair ng Ethics Committee isang araw bago mag-adjourn ang Senado nitong Oktubre. Kasunod niyan ang serye raw ng budget hearings at BICAM. So there was no chance really for the committee members or the composition of the ethics committee to be read in plenary, which is a requirement for it to be constituted. So hindi ko po kasalanan, gustuhin ko mang magkaroon na ng hearings or actionan yung mga complaints. I cannot because the committee has not been constituted as of the moment. Hindi rin daw ito dahil malapit siya kay Escudero. Sa ngayon, iisa na lang naman raw ang bakante sa Ethics Committee bago ito makumpleto at aprubahan sa Senate Plenary. Ano lang, yung time lang. So hopefully, itong when we resume this January 25, it can already be read already in plenary. And Ako, yung mga sagot ni JB, tama naman, may punto siya, wala pa naman yung ethics, etc. Pero kung ako yan tatanong, kunwari senador ako, tapos gaganyanin ako. Di ba sabihin ko sa iyo, di ba pwedeng mag-focus muna tayo dito sa nakawan? Ninanakaw ang pera ng taong bayan sa baha habang nababaha yung mga Pilipino na mamatay. Ano ba yung mga gusto nyong unahin? Hindi naman ibig sabihin, kakalimutan natin yung mga yan. Hindi po. Pero huwag tayong lumihis. Ba't kanya nagsagot ng Senado eh? Diba? already the ethics committee. Nasa 4 to 5 senators ang nakaharap ngayon sa ethics complaint na hindi pa muna pinangalanan ni Ejercito. Tatalakayin daw ito isa-isa sa first in, first out basis. Sa Lunes, January 26, inaasahang magbabalik sesyon na ang Senado at hihintayin niya kung mabubuo na nga ang Senate Ethics Committee. Para sa agenda. So, ang sabi dito, 4 hanggang 5 senador nahaharap sa reklamo. Hulaan ko kung sino yan. Inuna nila si Bong Revilla kasi hindi na senador eh. So, talagang nadisarmahan na si Senator, ex-Senator Bong Revilla. Pero yung 4 na yan, si Jinggoy, si Cheese, posibleng si Villanueva, alam mo na, yung nasa minority. Yan ang kaya nakikita po natin na kitang-kita na obvious na ito ay
harassment. Diba? Kailangan, sige, sasampahan kayo. Manahimik na kayo. Sabihin ko sa inyo, ito ba ikatang isip? Tingnan nyo yung nangyari kay Libiste. Nung nilabas na yung Cabral files, sinilipan si Libiste. Ang sabi nila, matagal ng kaso ni Libiste to. Tanga! Hindi naman yung dinidiscuss yung kay Libiste. Ngayon nyo lang pinag-usapan. Biglang pinag-usapan ng ombudsman, biglang pinag-usapan na ng mga vloggers, biglang pinag-usapan na ng media, biglang meron na tuloy sinisilip kay Libiste kung kailan lumabas yung Cabral files. Ganito rin dito. Alam nila yung hindi nila kayang pilipitin ng leeg. Alam nila na pag nasampang impeachment, eto mga to boboto laban kay Bongbong Marcos. So ngayon pa lang, pahirapan na natin. Ngayon pa lang takutin na natin. Chilling effect yan. Kaya pinipilit nila sampulan na natin to. Ano na to? Sampulan natin si Cheese para yung iba madala. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.